Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Saiwana Vlog. So for this video, ay share ko sa inyo ang daily work routine ko ngayong 2024. So kararating lang ng amo ko. Ayan. So, dahil 2024 na nga, medyo marami nang nagbago sa daily work routine natin. Lalo na ngayon ay ang alaga ko ay 2 na at ang bunso ay nag 1-year-old na. So, ano nga ba ang mga pinagkaiba noon at ngayon? So, noon dahil isa pa lang ang alaga ko that time. Grabe ang paglilinis ko noon. Kahit wala nang lilinisin, nililinis pa din. Alam mo yun, everyday mo na nililinis. As in talaga, kasi bago pa lang tayo, maingat tayo. Kasi ang termination yung iniisip ko that time. So, pagtatamad-tamad ka na agad, kasi kung tutuusin, yung mga nililinis ko araw-araw, wala nang dumi. Kasi everyday talaga yan, dahil paggising sa umaga, ang nilinisan ko agad yung, nung doon pa kami sa bahay ng tatay niya, paggising sa umaga, pagkatapos ko mag-breakfast, mag-prepare ng lunch nila sa kusina, ang nililinis ko kaagad is, ang TV, yung nahahawakan ng bata, yan. Everyday yan. Then, sa kusina din, everyday ko din yan ginagawa kasi may kasama nga akong matanda, yung tatay. Kaya, may time talaga ako maglinis. So, minsan, sobra na nga yung, kumbaga, tinitipid ko na lang yung ginagawa ko para hindi ako mabakante. Kasi, napansin ko, kasi isang beses nasa Tenshuay na kami nun, napansin ko sa amo ko na ayaw niya na mabakante ako, kumbaga makikita niya ako na walang ginagawa. Kasi one time magluluto na ako, cooking time na ba ng dinner din, yung alaga ko tulog pa, almost cooking time na din, ang alaga ko tulog pa din. Inisip ko din naman yun na baka magalit siya na nakaupo lang ako doon din, walang ginagawa ba. So, naisip ko naman yun. Pero, pag maghahanap pa ako ng gawain, baka hindi ko lang matapos kasi kailangan ko na magluto at baka gigising na yung alaga ko. So, doon ko napansin kasi kinabukasan, sabi niya sa akin, pag wala kang ginagawa, linisin mo to. Everyday na yan nililinis. Ganon. So, mula nun, pag ang nangyayari pag sinisita ako ng ganyan, may mga complaint siya, okay lang ako ng okay, ganyan lang ako ng okay. Ayaw ko na mag-argue kami, ayaw ko na mga tuwiran pa, ganyan, kahit may katwiran naman ako, ayaw ko na kasi magkakaroon lang kayo ng bakit ganito, ganyan, diba? Ayaw ko. So, okay lang ako ng okay. So, iniwasan ko na yun na bagay na yun. So, kaya pala sabi ko, ayaw niya pala na nababakante ako. So, may time na may 1 hour, mga ganyan, tinitipid ko yung oras ko. So, may mga bagay, may mga gawain ako na hindi agad tinatapos para hindi ako mabakante. So, ngayon, bago ako nag-endo ng una kong kontrata, manganganak siya that time. So, ayun nga, nirenew ako. So, ngayon, 1 year na yung alaga ko. Ano na nga ba ang mga pinagbago compare noon? So, sa paglilinis is, may mga part na hindi ko na everyday nalilinis kasi dahil nga may alaga na akong dalawa na yung alaga ko, super busy na, lalo na pag maliit. So, ang mga hindi ko araw-araw nalilinis, as in, di tulad dati na lagi ko talaga deep clean talaga yung paglilinis. So, ang kusina, once a week ko na lang yan na general cleaning, then yung exhaust fan, then yung sofa, hindi ko na siya everyday na tutulak kasi dati nga maya ang vacuum ko kasi wala na nga akong gagawin. So ngayon almost 1 beses, 2 beses na lang. Pero importante sa kanya ang mamapan mo yung floor. So ayan, ano nga ba ang daily routine natin? So ang dami ko ng kwento. So example ko na lang today, kasi everyday naman, hindi naman yung pagkakasunod-sunod. So, example ko na lang today, pag tuwing Friday kasi ay nagpapalit ako ng beadings. Ayan. So, kanina,
pagising ko, nagigising pala ako ay alas 6, pero dahil matagal-tagal na nga at umugat-ugat na noon, hindi ako, pag nagising ako niyan, tayo ako agad. So ngayon medyo sarap pa matulog, ang lamig din. So pagising ko alas 6, then mga 6:30 na ako natayo. Then ipiprepare ko na yung lunchbox nila, kaso pinigilan ako ni amo. Sabi niya hindi mo na i-prepare. Ewan ko ano nangyari, hindi niya pinatuloy pag init, so tinanggal ko. So ininit ko na lang yung breakfast ko, then nag-init ng tubig, naghugas ng cup nila, pinunasan yung jar, then naghugas ng baby bottle. Then pagkatapos niyan, kumain ako. Then yung bata, madalas pag wala na akong ginagawa sa kusina, then sakto na nagising yung alaga ko, ako yung mag-aasikaso niyan. Yung toothbrush, hindi naman toothbrush kasi baby pa, diba? May wipes, wet wipes na pwede pang bibig, kinukuskus yung ngipin, then punasan din yung mukha ng wet wipes, then lagyan ng lotion kasi nga winter ngayon, lolotionan mo siya, then papalitan mo ng diaper, then papadidiin. If hindi pa ako tapos sa kusina, then nagising na yung alaga ko, si among lalaki or si among babae ang mag-aasikaso. So ganyan lang kami. Then depende kasi dahil kung sa kusina, ngayon kasi bihira na si amo nagsusulat, bihira na siya, tulad nito, ayan, ganyan, sa mga ipiprepare. Pag may nakalagay doon sa ref na ganito, na listahan kung ano ipiprepare ko, piniprepare ko siya yung kaya kong i-prepare that time, kasi si among lalaki around 7:30 to 35 kailangan niyang gumawa ng breakfast. Pagdating naman sa breakfast day ngayon, noon ako pa pinapagawa nila ng oatmeal, ganyan, then pasta pinapaboil, then egg. Pero ngayon ang pinagkaiba, kasi nga may bata na, so si among lalaki na ang mag-prepare ng breakfast nila, then diretso na sa mag-prepare din ng baunan ng alaga kung malaki, then mag-prepare din si amo. Ang maganda dito sa mga amo ko dahil tulungan kami. So kung halimbawa busy ako, alam nila busy ako, may ginagawa ako, hindi sila utos ng utos. Yun ang maganda. Kahit alam mo yung marami kang trabaho, hindi mabigat sa dibdib, hindi kumbaga, kasi tinutulungan ka. Nakikita mo yung effort din nila na gusto ka nilang mapadali yung trabaho mo. So ganun kami din. Halimbawa pagkatapos ko na sa kusina, kailangan ko nang kunin yung alaga ko kay among lalaki para siya ang mag-prepare ng breakfast nila, no? Then ilaro-laro ko muna yan, tapos kinukuha ko yung, kasi pagkagising ko niyan sa umaga, di ba nalito na, pagkagising ko ng umaga, nagsasalang na din ako ng labahin sa washing. So pagkatapos ko niyan mga around 8:30, 9, kailangan na yan isampay para makasalang ulit ng panibago. So habang nilalaro-laro ko yung alaga ko, nagsasampay ko siya. Ngayon nahirapan na ako kay malikot na siya, hindi mo na siya maiwan ng ganyan, nagsasampay ka, titingnan mo lang, or kakargahin mo, ipapata mo sa legs mo, din magsasampay ka. Ngayon ako, Diyos ko, natalo na, nahirapan na ako. Pero ang nangyayari naman, nababahaw, hindi ko kaagad siya na sasampay, then nanunupi na lang ako, nasa harapan ko siya. Ano ba tawag doon, grabe din kasi malikot na nga, gusto maglakad-lakad, ganyan. So naaantala, hindi natutuloy-tuloy yung gawain ko. Kaya sabi ko sa inyo, maraming gawain na noon na araw-araw ko nagagawa, ngayon hindi na. So may specific lang si amo na ito, wag mo talagang kakaligtaan, tulad ng room niya, 2 toilet, 2 room ng mga bata, kasi yung madalas hawakan. Tapos yung pinaglalaruan namin, kailangan mapunasan talaga yan, din mag-vacuum at mag-mop. Yan ang importante sa kanya.
So, tulad kanina, Biyernes, kailangan magpalit ng bedding. So, kasi nauna nagising yung panganay kong alaga. So, pumunta na ako sa room habang nandyan pa sila. Pumunta na ako sa room para magpalit ng bedsheet. Kasi pag naiwan na kaming tatlo lang, wala pa yung matanda, hindi na ako makakilos niyan. Kasi sila na lang yung aasikasuhin kong dalawa. Kaya makikipaglaro yan, ganyan, makipaglaro. Hindi ka makagawa ng trabaho. So, pagkatapos ko dun sa kwarto ng alaga ko, diretso na yan. Pagpalit mo ng beddings, magpunasan mo din yung bed, yung mga kailangan punasan doon. Mabilis ang kilos talaga. Then, punta naman ako kanina, mabait yung alaga kong maliit. Nilagay lang siya doon ni among lalaki sa kasi nakita niya ako busy. Iniwan lang siya sa bed niya. Then, hindi naman siya nag-iiyak. Akala ko tulog, hindi siya nag-iiyak, gising pala. So, next ko na sa kanya. Habang nandyan sa bed, nagpapalit na ako ng mga beddings niya kasi may mga nakapaikot din na foam yung crib niya. Kasi mahilig mag-untog-untog. So, kailangan mo palitan ng cover yun. Then, ang bed cover niya. So, ayun, pinalitan ko siya habang nandyan siya sa loob. Diba? Then, nagpunas-punas na rin ako. Yung crib niya, pinunasan ko. Then, yung mga, kung saan ko siya pinapalitan ng diaper, yung mga patungan ng kung ano-ano. Ayun, pinunasan ko din. Almost matapos na din ako nung paalis sila amo. So, habang hindi pa ako tapos, so, nandun na yung malaki kong alaga o naglalaro-laro sila. Then, ayun, tinapos ko. Then, dumating yung aking lola. Yung lola today yung dumating. So, pagkatapos niyan, pumunta naman ako ng kwarto nila amo. So, doon ako nagpalit din ng bedsheet. Then, nagpunas din sa loob ng kwarto. Ayan. Ang kanina kasi umaga pa lang nagluto na si amo ng breakfast ng alaga ko. So, yung lunch box nila, ako na ang sa akin na pinakain. Lunch ko ang kay among babae, then dinner ko ang kay among lalaki. So, hindi ako masyadong naggawa kasi bukas kasi Saturday, hindi kailangan. Madalas ganyan kami pag Friday hindi nagluluto walang ganito, wala kasi wala nang pasok, wala nang baon kinabukasan, di ba? Kasi Friday na, so kunting lang prepare sa kusina. So pagkatapos niyan ay ininit ko yung mga 10:45, ininit ko na yung pagkain ng alaga ko at ng akin, yung lola, kasi pag yung lola nandito, napakakunti lang ng kinakain niya. So, pinili niyang hindi na mag-prepare kasi kami lang naman dalawa. Ayun. Ang madalas ngayon, day, kasi malaki na yung alaga kong bunso, hindi na ako pinaghahatid ng alaga ko sa bus stop. Sila na, kundi yung lolo, yung lola, yan, sila na naghahatid din. Then, ako na yung nag-aalaga sa maliit. Pag alis nila, pinapadidi ko. Then, yung pagpapalit ng diaper every 2 to 3 hours. Ayan. So, pag alis nila, pinadidi ko, patulugin ko na naman. Ang pagpapatulog as long as 3 times a day. Ang gusto ni amo. So, kailangan, kung halimbawa mahirapan ka man na patulugin, kailangan ipakita mo na pinapatulog mo 3 times a day. Minsan, hindi siya nakakatulog, at least trinay mo kasi nakamonitor ka. So, hindi mo pwedeng dayain. So, pagkatapos niyan, ayan, pagtulog na siya, tinuloy ko na yung sa CR, sa paglilinis. Then, sa CR naman ngayon, hindi ko na siya everyday nalilinis ng brush. Twice or thrice lang, ganyan ako nagbabrush doon sa madalas punas lang, ganyan. Sabon din, hindi na yung brush. So, yung inodoro din, ganun din. Then, pero, salamin, lagi yan everyday salamin, yung lababo, yung toilet, lagi ko yan pinupunasan, yung ibabaw. Pero yung magsabon, yung maglagay ka ng liquid thrice a week, ayan, alternate ang paglilinis ko.
Kasi mabilisan na lang eh. So kanina medyo madali kasi walang ganong piniprepare na soup. Yung pag may soup kasi, yun yung matrabaho dahil pag may soup. So, ayun, continue na sa CR, sa dalawang CR, then dito sa play, ano ba tawag doon? Yung laruan kung saan naglalaro yung mga bata, then yung sa mga display, ayan. Pag may time ako, ganyan, pero pag wala, ay, pag hindi kaya. So, one time nga, diba, nung nagrereklamo si amo, pinapalinis niya yung ano, ay naku, nakasagot ako kasi, yung pag-aalaga kasi ng bata ay, kumbaga, kung gustuhin mo man matapos yung trabaho, pagising na yung bata, mapuputol talaga yan eh. 'Di ba? So, awa naman ni Lord, sila amo ay, kahit, alam mo yun, kahit marami kang trabaho, masaya ka pa din kasi nga, sila amo ay tinutulungan ka talaga nila. Kumbaga, nakikita mo yung effort din nila na mapagaan yung trabaho mo, mapabilis. Ayan, yun kahit sabi ko sa inyo na bugbog sa trabaho, at least tumutulong sila. Hindi yun iaasa talaga sa'yo lahat. Hindi, mababait sila. Kahit si among lalaki, yun maano yun sa mga bata. Maasikaso yun. Hindi yan iaasa sa inyo. So, di ba may mga amo na bahala ka na dyan, kumbaga sila ayaw nila kasi paano daw pag umalis ako? Nung one time nga na hindi nila mapadidi yung alaga kong maliit. Tapos nung ako nagpadidi, dumidi agad. Nagsalita agad yung amo kong babae. Paano pag ganyan-ganyan? Nasanay na daw sa akin yung maliit. So, ang ginagawa nila, pag nadating na yan sila at kailangan ng padidiin, sila na yan. Pwede namang ako, si among lalaki na yan. Kasi yun ang naisip ni among babae. Totoo din naman, sila din ang mahihirapan. Diba? Hindi naman tayo forever sa kanila. So, yun. So, maraming pagbabago. At least yung mga amo ko hindi sila pala atos. Kung nakikita nila na may ginagawa ako, busy ako, gagawin na nila yung dapat nang gawin. Ganon yung mga amo ko. So, swerte na din ako doon. So, ayan, pabulong lang ako. Kasi, puro na mukha ako yung nakikita nyo. So, ayan lamang for today's video, guys. Sana may nakuha kayong idea kung ano ang pwede nyo ring maging daily routine. So, kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye!